Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:02 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Isa po ang mapayapang umaga mga kasama ng Thursday. Kami sa guna mga kasama 23 na ho sa buwan ng July 2026 mga kasama. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo na kami samahan hanggang mamaya alas 7 ng umaga mga kasama. Ating programa live na sa ating Facebook page DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama, Sa atin naman po ang text hotline mga kasama, bukas na rin po para sa inyo po mga concern 0950-032-7332. Itino natin 0950-032-7332. Weather report. Update muna tayo mga kasama sa ulat na panahon. Weather report. Patuloy pa rin noon na nakakaapekto ang binabanggit na localized thunderstorm. Mga kasama sa malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang tayo dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa weather forecast ng Pag-asa, nakakaapekto pa rin itong southwest monsoon o habagat na kung saan umabot dito mga kasama sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asahan pa rin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at posibleng pagkulog at pagkidlat. Posible naman mga kasama ang biglang pagbaha o pagguho ng lupa, dulot pa rin ang malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa temperatura naman ngayong araw mga kasama, naglalaro sa 31 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Habang sa Cotabato mga kasama, abot sa 31 degrees Celsius ang init factor. Sumikat naman ang araw kanina mga kasama, 5:35 at lulubog naman mamaya sa Bangsamoro Autonomous Region alas 6 ng gabi o alas 6:04 ng gabi. Weather report. Straight to the point.
Sa muli po mga kasama, isa pong mapayapang umaga ng Thursday. Kumusta ho kayo? Sa ngalan ng ating mga partners sa kabilang silid sa ating technical, ang muling nagbabalik. Napansin ko hindi lang napansin kundi nakita natin. Si Radyo Manok. Si Nathan Kilaton. Samantala sa ating pong digital, si Radyo Man Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. At syempre sa ngalan din ng ating partner, ang ating station manager, Radyo Man Sir Erwin Kabilbigan. Ang ini pong lingkod, Radyo Man M. Sabang. Kumusta ko kayo mga kasama? Rinaway nasa mabuti po kayong kalagayan, malayo po sa uri ng kapahamakan at syempre tuloy lamang ho sa buhay. Sa mga nagtutulog-tulugan pa rin gising-gising na po mga kasama dahil may pasok, may klase. Although may naiulat naganap kagabi, isang bomba na nasa isang compound, campus ng paaralan, mabuti na lamang at wala naman din negatibo ayon sa ating mga otoridad. Anyway, mamaya-maya ng konti mga kasama, bibigyan natin yan ng dagdag na impormasyon mula sa ating otoridad. Samantala mga kasama, kahapon matagumpay yung pong dinaos na national convergence, na kung saan ay mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kasama ang dumating dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, particular dyan sa may Kamsyongko, Awang Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Dahil mga kasama dyan isinagawa yung pong nasabing programa at kasabay nito mga kasama yung pong mga matataas na opisyales ng BRMM sa panguna ng Chief Minister Abdul Rauf Magagua. Dumalo mga kasama, kabilang dito yung pong 5 gobernador ng BARM at ang alkalde ng Cotabato City. Dumalo mga kasama sa nabanggit na programa. Itong BARM Government Conversion. Kasabay rin nito mga kasama ang pamamahagyo ng ayuda mula sa mga nasabing mga benepisyaryo. Kabilang na dito yung pong mga gobernador, mga chief executives mga kasama na tumanggap ng tig 50 million pesos. Aba, mas lakulta. Malaking pera to mga kasama, 50 million pesos. Ano kaya yung makakatulong o kaya naman magpapaganda sa kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan nitong tulong na ipinamahagyo sa mga governors natin sa BARMM. Kabilang dito mga kasama yung mga governors na tumanggap ng tig 50 million pesos check. Ang gobernador ng Maguindanao del Sur, si Kagi Ali Midimbang Sr. mga kasama, Kagi Ali Midimbang Alhaj. Ang governor ng Maguindanao del Norte, Dato Tukaw o Mastura Alhaj. Ang governor naman ng Lanao del Sur, si Governor Bombet Adjong mga kasama. And then ang governor naman ng Tawi-Tawi, si Governor Sali. At ng Basilan mga kasama, si Governor Mujib Hataman. So 50 million pesos mga kasama yung pong natanggap ng kanilang provincial government. Sa pamamagitan nito mga kasama, malaking tulong din ito para ma-improve pa kung ano pa yung mga dapat nilang ipapatupad o kaya naman papagagandahin sa kanila pong mga lugar. Sabay ito mga kasama ng ginawang convergence program na pinangunahan nga ni Pangulong BBM. At kahapon din mga kasama, iba't ibang mga placards mula naman sa mga taga-suporta ang isinalubong sa Pangulong BBM at nakalagay ang We Love BBM. BARM loves PBBM. Talagang mahal na mahal talaga ng mga taga-Bangsamoro si Pangulong BBM. Samantala mga kasama, 20 million pesos para naman sa nabanggit na 50 million pesos
ay mula sa Ministry of the Interior and Local Government o MILG para sa prepositioning ng welfare goods and support, disaster risk reduction and management support. At yung pong 30 milyong piso naman po mga kasama ay assistance naman mula sa Office of the Chief Minister sa ilalim ng Bangsamoro Kabuhayan sa ating mga disadvantaged workers o itong binabanggit na B2PAD program. Congratulations sa mga tumanggap po ng sinasabing ayuda o kaya naman itulong. Malaki-laking pera din ito para ma-improve pa yung kanilang lugar. Oras natin mga kasama, 13 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa kabuuan din mga kasama kahapon ay naging mapayapa ang buong Cotabato City. Maliban na lamang dito sa naganap na insidente dyan sa may Mother Barangay Poblacion sa Cotabato City. Nagdulot ito mga kasama ng takot. Siyempre, kahit sino ba naman din, itong nagpalabas ng pananakot to, particular sa mga paaralan na umano'y pasasabugin mga kasama. Hindi basta-basta na gagawing panakot yung sinasabing pagpapasabog. Particular ng mga paaralan mga kasama dahil alam mo natin na ang mga paaralan yan yung lugar ng peace, kapayapaan. Pag nanandyan na ang ating po mga anak, pati na rin po tayong mga magulang, napapanatago tayo dahil alam natin na ito ay lugar ng kapayapaan. Tanging ang alam lang natin dito, lalong-lalo na yung po mga anak natin, ay ang mag-aral, maglaro. Oo, dahil kabilang na rin yan sa nagiging playground nila. Yung pong mga paaralan ay ang maglaro mga kasama. So dahil dyan mga kasama, dito po sa insidente ng binabanggit na bomb threat dyan sa may MB Poblacion. Magiging update tayo mga kasama sa Cotabato City Police Office. Nasa linya ng ating komunikasyon ang PIO, si Ma'am Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Magandang morning po Ma'am Evangelista sa DXMY po. Ebs Abang po Ma'am, good morning po. Good morning, Sir Eb, at good morning sa lahat ng nakikinig ng DXMY. Magandang umaga po. Opo, ma'am, kagabi ho, nagdulot ito ng takot, siyempre, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Although yung pong binabanggit na bomb threat ay dyan na tala sa, sa may Mother Barangay Poblacion. Any information po, ma'am, na natanggap po ninyo dito po sa kaganapan ito, nangyari kagabi, ma'am? Yes, Sir Eb, per information or report ng ating Police Station 1, mga bandang 8:16 p.m. po, kagabi po ito, July 22, 2026, yung isa po sa mga barangay official po ng Barangay Mother Poblacion dito sa Cotabato City, tumawag po at nag-report po na allegedly mayroong bomb threat via text messages po, So immediately po yung alert team po natin at saka investigator po ng Police Station 1 under sa pamumuno po ni Police Captain Anwar Mambataw, yung station commander nila, immediately pumunta po doon sa area to verify and to conduct investigation sa alleged po nga na bomb threat. So nung dumating po sila sa J. Marquez sa National High School po, dyan po nakalocate sa Mother Barangay Poblacion, nagkaroon po ng pag-check kasama po ang SECO, in-inspect po nila yung building at saka yung mga classroom and nagkaroon ng examination yung ating City Explosive and K9 unit po, formerly known po na EOD team natin. So no suspicious object and improvised explosive naman po nakita or IED yung ating mga personnel, and it is deemed to be negative. But yun nga po, dahil nga po ito sa mga pagbabomb scare through text messages, hindi rin po katanggap-tanggap sa inyong kapulisan. Mm-hmm. Opo. Mga anong oras yun, ma'am? Natanggap ng ating otoridad? Mga
8:16 ng gabi, Sir Ebs. 8:16, opo. So, kagabi ho, ma'am, ilang oras ho bang nasuyudo ng unito ng bomb squad, yung pong campus na binabanggit na meron ng pampasabog? Chinek po kasi nila lahat yung vicinity rin ng J. Marquez, no? But as of the time, hanggang anong oras sila na-end yung kanilang pag-check, as of my part, wala po nasabi sa report, but nasoro inspect po nila ang school and it turned out nga po na negative po. Opo. So, dahil doon, ma'am, diniklara ho nila na negatibo yung binabanggit na may pampasabog nga sa nasabing campus. Yes po, Sir Ebs, no, per report po natin na sinuyod po ng City Explosive and K9 unit yung ating school po. Opo. Ma'am, may ibinahagi rin ho ang PNP nga kagabi na may mga messages ho dito, ma'am, mula ho sa mga individual na hindi natin alam kung babae ba ito, lalaki ito. Pero may mga banta dito, ma'am, na nakalagay ho, ma'am, na isulat. And ito siya, ma'am, through text messages ba ito o through messenger sa private message, ma'am? Yes, Sir Epson, no. Tinitingnan natin, no, parang through messenger po ito, no. But pagka ganito po, no, na mga text messages, no, tinitake seriously din po natin dahil itong case na ganito na mga bomb scare na to, lalo na po pag dinaan po sa mga cellphone through text messages or even through social media messenger, ito po isa sa mga case po din ng cybercrime, no, na maari pong hindi po natin baliwalain, no. So mga nagagawa nito, maari po itong magkaroon sila ng paglabag sa batas natin, lalo na sa anti-bomb joke natin na law, and as well as kapag ginamit nila ito or share nila ito or minessage nila ito through using their cell phone as well as yung computers nila by means of messenger, maari po itong mag-fall rin po sa ating Cybercrime Prevention Act po, Sir Ebs. Opo, kasi may mga nakasulat dito na binabanggit alas 9 magaganap yung insidente. Pero hindi naman na isulat kung ito ba'y umaga o gabi, Ma'am Evangelista. Yun po, kailangan po natin nga po, sinabi ko po kanina, Sir Ebs, tinitake serious natin, and we also needed precaution also, both sa sa authorities as well as sa school as well as sa komunidad, if in case may mga ganitong insidente, immediately i-report nila para magkaroon po tayo ng tamang disposition and a response related po sa mga ganitong bomb threat even lalo na po ganito through text messages as well as through mga social media platform. Po. Pagka ganito, ma'am, yung labanan, yung pong pag-iimbestiga through social media, sino po ba yung inaataasan ng PNP para magsagawa ng malalimang pang investigasyon at matukoy yung mga nasa likod dito, ma'am? Sir Ebs, magkakaroon po tayo ng coordination sa ating RACO po, sa Regional Anti-Cybercrime Unit po natin. Because kapag ito'y dinaan through cellphone or naggamit po ng tool ng computer and cellphone, ang capacity and capability po ng pag-imbestiga lalo na sa pag-track ng ganitong mga account is yung ating RACO po, So that's why po pati yung ating RACO magiging concern po dito related po sa ganitong anti-bomb joke. Sinasabi ko sa inyo na pananakot through messenger and text messages po. Opo. At dagdag pa dito, ma'am, doon po sa profile ng nagpalabaso ng ganito, pananakot, may isang school dito rin sa Cotabato City na umano'y doon siya nakapagtapos. And then, yung isang text messages naman na mula kay, kay MJ Lee, umano'y gumamit pa ng pangalan, ma'am, ng kilalang Moro Front, ma'am, na kung saan yan yung sinasabing nagagamit yung organisasyon na matagal nang nagsusulong sa binabanggit na kapayapaan na nagaganap o nangyayari dito sa atin sa Bangsamoro.
Yes po, Sir Eps, no, tama po kayo, no. It's unfair po sa ating mga may mga organization or grupo na ini-involve sa mga ganito, no, ginagamit yung pangalan and it is not verified, ano. So hindi po tayo basta-basta maniwala sa ganitong klaseng mga messages, ano. It will be undergo also an investigation, but it is also unfair na immediately maniniwala tayo na may mga affiliation na grupo itong gumagamit po, no, ginagamit yung mga ibang kilalang grupo para lang po manakot sa mga publiko and even sa school po. So it is also hindi katanggap-tanggap sa aming organisasyon, ano, na mag-affiliate na without knowing the facts, no. So it is, pero ito po yung tinitake natin seriously kung sino itong gumagawa ng ganitong pananakot, no, lalo na ginagamit po through messenger po. Opo. Sa mga paaralan ho ngayon, ma'am, since na ito yung naganap mga kagabi, posible ba, ma'am, na may mga itatalaga ang PNP katuwang ang inipong counterpart sa mga paaralan ho dito para masigurong ligtas ang lahat? Siyempre, yung mga mag-aaral natin, ma'am? Yes po, Sir Ebs, ano, lagi naman po nakikipag-ugnayan yung ating mga station commanders, ano, yung ating mga kapulisan sa bawat school, ano. Isa na rin po ito yung sa pagbabantay natin sa ating mga school at binibisita po natin. However, needed din po natin yung mismong cooperation and participation po ng komunidad as well as ang school, ano, if in case meron silang mga ganitong incident, then immediately i-report ka agad nila and i-avoid po agad na i-share, ano. Kapag may mga bomb threat po, no, wag po kaagad nating i-share yung mga bomb threat through text messages o messenger. Ang gagawin po natin is immediately po i-report po sa tamang otoridad para agad-agad po mabigyan ng action. Sa mga magulang naman, no, ma'am, may payo po ba ang ating PNP, ma'am? Yes po, sa mga parents po, no, unang-una, bigyan po natin ng alam yung ating mga estudyante, na yung ating mga anak, no, about paano po natin harapin kapag may nakikita po silang mga sinasabi nating suspicious na bagay, karton, bag within the school nila, no. So lagi po turuan natin na wag gumalaw if in case merong hindi kilalang gamit na makikita ang mga ating mga kabataan. Maging updated din yung ating mga teacher, mga parents and guardians sa mga teachers po, no. I-open yung mga linya po natin, ating cellphone, mag-iwan po tayo ng mga numero para immediately magkaroon po ng communication ang parents sa school, no. And i-encourage po natin yung mga anak natin na kapag mayroong mga stranger or may mga suspicious na messages or activity na within the school nila, agad-agad i-report sa teacher or even sa parents po, no. Maging kalmado rin po yung mga parents natin, no, and avoid din po yung mga unverified information through online. So, ang mabisa po nito, kapag may nakikita kayo online, immediately makipag-ugnayan kayo sa school. Yes, ma'am. Yes po. Opo. Ayun. Malinaw po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Evangelista, sa oras. Ito pong binigay na payo and siyempre, pagpapaliwanag sa nangyaring ang pananakot, itong sinasabing bomb scaring na naganap dyan sa may J. Marquez National High School. Sa muli po, ma'am, maraming salamat po at good morning po. Maraming salamat, Sir Ebs, and mabuhay po kayo di XMN. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista, ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office. Ito ay may kaugnayan, mga kasama, sa nangyaring ang bomb scaring kagabi ho na naganap dyan sa may J. Marquez National High School. Nabantayan din natin yun, mga kasama, kung saan umabot ng halos 3 oras, kung di tayo nagkakamali, sa pagsuyo doon ng PNP EODK 9 unit. Kung saan ayun, negatibo nga, mga kasama, yung pong nasabing ulat. Kung pa ganun pa man, ang taga EOD o mga kasama, mga ating pong PNP, pinayuan din po yung pong nakatalagang gwardya ho dyan
na mas dagdagan pa yung paghigpit. Kung mahigpit man, yung ipinapatupad na seguridad sa naturang paaralan, mas dagdagan dahil nga sa hindi ho biro yung mga ganito na magsasabi kang papasabugin ng mga paaralan. Ang dami ho mga paaralan. Alam natin na yung worry ho natin, hindi na yun na maalis dahil nandyan ho yung mga anak natin. Pinaka-importante ho dito mga kasama, time to time, ma-update natin ang ating pong mga anak o kaya naman ang mga teacher ho nila. Kung kumusta o kaya naman anong oras yung uwian. Pero mapag pa man, maging kalmado pa rin tayo mga kasama dahil baka sa sobrang takot natin, baka hindi na tayo makapag-focus at mangyaring hantong sa papatigilin natin yung ating mga anak sa pag-aral. Hindi ho yun maganda. Dahil mapuputulo natin yung pong kanilang kinabukasan dahil lang dito sa mga joke-joke na ito. Ang importante ho dito, maging vigilante ho tayo, maging mapagbantay mga kasama sa lahat ng oras. Yung pong mga linya dapat laging bukas. Yung mga dapat tong tawagan tulad doon ng mga numbers, hotlines ng mga PNP na natin o kaya naman ng mga kinaukulan. Mga otorisadong kinaukulan mga kasama, dapat tong makuha ang kanila pong mga linya para in case na may mga ganitong mga pangyari, agad daw makatawag sa kanila at makapagresponde at ma-actionan kung ano man yung mga ipinarating sumbong sa kanila. Malamig pa rin ang mga kasama ang ating umaga. Sa mga nagtatanong kung may pasok ba sa Cotabato City, meron po. Meron po ang pasok mga kasama. Habang ang paaralan naman ng ng J. Marquez, wala po tayong natatanggap na ulat kung may pasok ba yung pong kanilang mga estudyante. Since yung nangyari ng bomb scaring kagabi ho, mga kasama. Hinihintayin natin kung ano po yung kanilang magiging advisory sa... yan mga kasama, meron po silang inilabas na ho. Importante ho yung kanilang advisory dito, temporary suspension of face-to-face classes. Please be advised that face-to-face classes and campus operation at J. Marquez National High School are suspended starting today, July 23, 2026, Thursday, until further notice. So, magiging ano ito siya? Face-to-face o wala pong face-to-face mga kasama. Magiging ano lang muna sila, online classes muna yung mga taga J. Marquez. Nakakalungkot talaga mga kasama ito pong incident na ito. So yun, pinapayuan na yung pong mga anak, mga estudyante ho ng J. Marquez National High School na wala pong face-to-face ngayon. Kung saan magiging online ho yung klase ho ninyo sa araw na ito. And yung pong pagbabalik sa eskwela, malalaman ho ninyo yan sa pinaka bagong update ho ng naturang paaralan. Nakakalungkot ho talaga. Dahil marami hong nagpadala ng mga mensahe na sila ay natatakot na siyempre paaralan yan kumbaga pag sinabing paaralan, tulad na nabanggit natin mga kasama kanina, pag sinabing paaralan, panatag yung ating pong kalooban na nasa loob tayo ng campus o nasa loob tayo ng paaralan. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan. Alas 6:31 ng umaga. Standby muna. Tatak RMN. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Mga kasama, tumpag na oras sa ating alas 6:36 ng umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Thursday, 23 sa buwan ng July 2026. Malapit na rin po mga kasama ang eleksyon o ang pangangampanya. Dahil nga sa ilang 2 linggo na lamang at mag-uumpisa na kami po ang inyong iboboto. Dahil pagka kami po ang inyong nailuklok dyan sa posisyon, lahat na mga sirang mga kalsada, ipapaayos natin yan. Sana all. Straight to the point. At lahat din po ng mga walang
natanggap na ayuda magkakaroon na ng ayuda. Sana all. Straight to the point. Anyway, dito naman din po sa BARM election ng mga kasama magkaiba dahil plataforma ho dito. Yung pong ilalatag ho nila. Hindi na po tulad doon dati. Yun yung pagkakalam natin na nabasa ho natin sa RE 11054 mga kasama. Plataforma ang kinakailangang ilatag. At dapat din ho mga kasama na maging wise tayo sa pagboto, ha? Dahil hindi ho basta-basta dahil batas ho mga kasama yung pong kanilang unang-unang prioridad bilang mga members of parliament. Gumagawa sila ng batas na pakikinabangan natin, magiging protektaw natin, protekta ng ating lugar at ng ating pong mga anak. So dapat magiging wise tayo. Kahapon din nga pala mga kasama, may mga nalapitan din ako. Ewan ko, yung mga usap-usapan nila kahapon na paldo-paldo daw sila. May mga tinanong ako doon, tumanggap pumunta sila ng tag 300, may tag 500. Sabi ko, para saan yan? Straight to the point. Gusto ko rin kaya kahapon sumali ba? Para naman din makatanggap ako ng 500 pesos. Sino ba naman ang bibigay sa'yo sa isang araw ng 500 pesos? Straight to the point. Hindi na nila sinabi, basta ang sabi lang nila, magpalista ka lang dyan, and then mamaya-maya ng konti, magkakaroon ka na ng 500. Straight to the point. Hindi ko na masyadong inalam dahil nga sa una, nagmamadali rin tayo. Pero yun lang, sabi ko na ang swerte naman ng mga taong to, parang kain tulog lang man ang mga ginagawa, lalong-lalo na yung mga tambay, pensyonadong tambay. Gigisingin mo lang para lang magkaroon ng pera, sasabihin pumila ka lang dito, magkakaroon ka na ng 500. Pero may mga nagreklamo kahapon. Ang sabi nila sa ibang mga barangay, tumangkap po ba ng 500, yung iba naman 300 lang ang natanggap. Hindi daw magkakapare-pareho. May natanggap pa nga 200 pesos. Hindi ko nga alam kung ano yung mga natanggap po nila. Pero sayang naman din kung nakasali tayo doon nagpalista, meron na sana tayong 300 o kaya naman 500 pang gas. Lalo na ngayon, tumaas o mga kasama yung pong presyo ng gasolina. Straight to the point. Ay na lang. Morning po sa ating mga viewers na nakatutok this morning sa ating Facebook page. Paki-like and share po mga kasama ang ating Facebook page sa DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato. Magandang umaga kay Ma'am Sara Sakandal, kay Teng Adam Uto. Shoutout dyan sa Madrasa Dato Manguda Timan Incorporated. Mapia Mapita. Si Muhay Pradjamuda Jaguni, good morning din. Si Al Jihar. Si Ray Molina, maulan na umaga dito sa lugar namin sa Makinana Dato Ems. Ingat sa lahat. Ingat din na sa mga bumabiyahe dahil mabasa, madulas. Maulan yung umaga natin ngayon, yung araw natin ngayon. Kaya ingat. Ingat ng marami. Si Matua Manguda naman, salam sir. Dito po si Galil Usman, family of Tanwil Dos, Maguindanao del Norte. Fatima Uto Abdullah Ayub of Rosareds 9, Cotabato City. Si Placido Aspacio, good morning din. Farids Abdul Rahman Impal. Sino pa ba? Si Sir Alan Kamir Sedik. Straight to the point. Morning din ang kanyang pagbating. Sabi niya dito, pa-shoutout kay Kaka Bibik dyan sa may bubong na umiigop. Umiigop ng Anas Native Coffee. Straight to the point. Ayos yan, Anas Native Coffee. Si Arnel Lapak, good morning DXMY. Shoutout po sa Lapak family sa may Poblacion 1, Cotabato City. Straight to the point. Andyan din si John Vincent Samson. Salam Sir Erwin and Kaka Ebs. Waalaikumsalam mga duwa ng mga kaka. Banawagan ako ng kamamo sa kaka. Sige. Samsudin Mama Saunda, good morning. DXMY Samsudin Mama Saunda is watching from Municipality of Ligawasan. Si Ma'am Irene Catilo, good morning po mga idol. Binabati ko po ng happy 71st birthday sa aming kapitbahay na si Wilma Baby Tubal ngayong araw, July 23. Ang pagbati mula sa kanyang pogi na husband, Apolonio Tubal. Thank you very much, DXMY. Pangkaraan talaga yung pangalan na Apolonio. Seden.
mga ano pa ba? Gregorio. Si Gila Abo, Assalamualaikum, straight to the point. Magandang umaga, Datwebs, from Tambunan 1, Talayan, MDS. Sino pa? Si Sally Abdul Karim, good morning din ng kanyang kinalalagyan, si Cecil T. Cordero. Good morning, Sir Idol. Pa-shoutout family Cordero, family Tadyak. Ano ito? Ano ba? Paano ba ito siya basahin, ma'am? Tadyaki? O Tadyak? From Maiting, Kitubod, Libungan, North Cotabato. Abaw, Kalinte, mayong aga. Mayad na aga sa mga taga-Libungan. Bay umukol sa Midtimbangwaya, good morning. Mapia Mapita, Kuya Ebs, and Kuya Erwin, always watching from Purokbay, Alabi, Barangay Dato Balabaran. Sino pa? Si Entoy, AKR. Good morning, Brad Erwin. Pakigreet naman si Brad John Vincent Samson from Curimao, Lawrence Osnerol, Longlibtol. From Valenzuela, Bulacan. Si Palaban. Good morning, sir. Morning din si Agata Sulaiman. Good morning. Sembay Adam ng Takurong. At si Agata Sulaiman, shoutout po. Jezabel Amado Papa ng Rosary Heights 10, Cotabato City. Sige. Magandang umaga sa inyo sa mga taga Rosary Heights 10. At si Ma'am Merlin Sanchez Geronimo, good morning. Magandang umaga rin sa mga sa family Lucero dyan sa may Rosary Heights 3, sa may Sesame Street. Sa may 552. Oo. Yung solid listener ng DXMY mula noon hanggang ngayon sa 729, and then ngayon naman 90.9, patuloy pa rin na nakatutok. And don't you worry mga kasama, malapit na ho nga babalik ang ating pong 729 AM mga kasama. Yung po mga kababayan natin, yung mga kamag-anak ko ninyo na nasa Basilan, nasa Island Provinces o sa mga lugar sa BRMM, wag na ho kayo mag-alala dahil aabot na ho yung mga boses natin dyan at yung pong mga ipinaparating noon ninyong mga concern na di ka naman mga panawagan sa inyong pong mga kamag-anak. Gets? Oh. Conrad Gonzaga, pabati naman sa mama ko na nakikinig ngayon from Oloy. Good morning din po. Sige. 6:44 ng umaga mga kasama. Tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters o mga kasama. Si Pangulong Bongbong Marcos. Yung pong BARM Parliamentary Elections para sa darating na September 14, 2026. Tuloy na mga kasama sa detalye ng balita. Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Determinado ang pamahalaan na ituloy ang September 14, 2026 BARM Parliamentary Elections. Sa bawat bayan, makikinabang ang the Bangsamoro Government Convergence Program sa 6th Infantry Division sa Camp Shonko, Awang Dato, Udinsin, Suwat, Maguindanao del Norte kahapon, July 22. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament Elections ay itinakda na sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon. Ayon pa sa Pangulo, mahalagang maisagawa ang halalan ayon sa itinakdang schedule upang maipagpatuloy ang demokratikong proseso at higit pang mapatatag ang kapayapaan, kaunlaran at sariling pamamahala sa Bangsamoro. The first Bangsamoro parliamentary election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined that we will push through with the second Monday of September. We acknowledge the significant progress achieved through the partnership between the national government and the Bangsamoro government. We recognize that our shared task remains of building a peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro, and that work continues. In this regard, we enacted the amendments to the Bangsamoro Organic Law following the Supreme Court's ruling on the territorial composition of BARM. These provide the necessary legal and administrative adjustments to ensure an orderly, credible, and inclusive electoral process. Consistent with this objective, the first Bangsamoro parliamentary election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined
that we will push through with the second Monday of September of the coming September to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman DC Mangod sa balitang yan. Samantala mga kasama, 5 governor sa BRMM tumanggap po ng tig 50 milyong piso sa pagbisita nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Detalye na balita Radyoman Jules Di Mapalaw. DXMY RMN Report. Kasamang Radyoman EBS tumanggap nga ng worth 50 million pesos na assistance ang 5 mga lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region kasabay ng Convergence Program kahapon na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 20 million pesos para dito ay mula sa Ministry of the Interior and Local Government o MILG BORM para sa prepositioning of welfare goods and support, disaster risk reduction and management support at 30 million pesos naman worth of assistance mula sa Office of the Chief Minister sa ilalim naman ng programang Bangsamoro Kabuhayan sa ating mga disadvantaged workers o BTOPAD program. Ayon sa Pangulo ng Bansa, layunin naman nitong matulungan ng mga provincial government sa BORM na mapabilis ang kanilang pagresponde sa mga sakuna na darating. For the ceremonial turnover of various assistants from the Ministry of Interior and Local Government, Minister Jordan S. Bayang to turn over the assistance worth 20 million pesos to the provinces of the Bangsamoro region for their prepositioning of welfare goods and support, disaster risk reduction and management efforts, and 30 million pesos worth of assistance from the Office of the Chief Minister under the Bangsamoro Pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged workers or BTOPAD program. May we call on Governor Mujib Hataman of Basilan, Governor Mamintal A. Adjo Jr. of Lanao del Sur, Governor Mamintal A. Adjo Jr. of Lanao del Sur, Governor Dato Tukaw O. Mastura of Maguindanao del Norte, Governor Ali M. Mintibang of Maguindanao del Sur, Ismael Aysali of Tawi-Tawi. Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Jules Di Mapalaw sa balitang yan. Samantala mga kasama, ito mag-asawa nga may kinakarap na patong-patong na kaso. Arestado ng mga otoridad sa magkakaiwalay na lugar sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita Radyoman na Maestro Rahib Bansaw. DXMY RMN Report. Nadigo ang pinagsali ng pwersa ng pulisya at militar na arestuhin ang wanted person na si Muslimin Amilila sa sinagawang pagpapatupad ng warrant of arrest sa barangay Daguingan sa bayan ng Sarip Sayduna, Mustapa. Sa halip, naaresto ang kanyang asawang si Aisa Awab Amilila matapos umano itong makumpiskahan ang 5 matataas na kalibre ng baril, 3 improvised explosive devices at isang Suzuki minivan. Ang warrant of arrest laban kay Muslimin Amilila ay may kaugnayan sa kasong frustrated murder at rabi. Dinala sa kustodiya ng Sarip Sayduna, Mustapa Municipal Police Station ang naarestong babae at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon na. Subalit makalipas ang ilang oras ay matagumpay na aresto ng pinagsali ng pwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines si Muslimin Amilil sa sinagawang operasyon na sa Purok 3, Barangay Tucanalipaw sa bayan ng Mama sa Panus sa Maguindanao del Sur. Si Amilil ay naharap sa iba't ibang kasong kriminal, kabilang na ang murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder, kung saan ilan sa mga ito ay may rekomendasyon na walang piyansa. Matapos aristuhin na ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa batas at isinailalim siya sa medical examination bago nila sa Mama sa Panong Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Maguindanao del Sur Police Provincial Director Police Colonel Michael John Mangahis, patuloy na ipinapatupad ng mga kapulisan ang batas at pananagutan sa sinumang lumabag dito upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansa Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansaw sa balitangan. Oy, good morning pala sa Libak, Carinderia. Yan sa may ano na ito, Pigkawayan ito. Area na ng Pigkawayan, oh.
Good morning sa masarap na luto ninyong tinolang manok. Nakakamiss tuloy mag-travel ng malayo, Kuya Eric. Lalo na pagka nagta-travel ang Team DXMY. Bago pa man pumalaot, siyempre, dadaan mo na dyan sa Libak Karinderya para kumain ng masarap na sabaw ng native na manok. Maagang-maaga pa, pagkain ang pinag-uusapan natin dito, nakakagutom. Good morning sa mga staff ng Libak Karinderya. Pagbati mula sa isang kakilala rin. Pero pa tayo nalalabing 8 minuto mga kasama bago mag-aalas 7 ng umaga. Sa national naman tayo mga kasama ang day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumusta ang ini pong naging obserbasyon mga kasama kahapon? Okay lang din ba? Wala din bang nanggagalaiti sa galit? Matapos ngang muling bumalik ang final witness ng Article 4 ng impeachment trial na si NBI Chief Director Attorney Melvin Matibag. Kahapon nga mga kasama nung ikinocross examine na rin po ng mga senator judges yung pong witness at pagka-clarify sa mga katanungan o kaya naman napag-usapan sa cross-examination. Si Senator Judge Erwin Tulfo o Rafi Tulfo mga kasama. Meron na siyang naging komento kahapon. Naikot, ang sabi nga niya mga kasama, bakit pag sa kabila pinapayagan silang 5 minuto o 5 to 10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad? Nire-remind pagdating ng 2 minutes. I think nakakahalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes lang. Ito yung naging komento mga kasama ni Senator Judge Rafi Tulfo. Dahil kung matatandaan nga ninyo, kung lagi kayong naka-update mga kasama sa impeachment trial na ito, bago pa man magsasalita, magko-cross-examine, yung po mga senator judges, nagre-remind ng presiding officer na kinakailangan magtatanong ng almost 2 minutes. Kung susobra man, nasa 50 seconds or whatsoever. And then, sinagot naman ito ni Presiding Officer Chief Escudero mga kasama nang sabi niya, the comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. So, sinabi nga niya na recognize naman din yung kanyang komento. Pero ipinaliwanag din niya kay Senator Judge Rafi Tulfo na ang impeachment court ay walang kinikilingan, walang sinasabing majority, lalong-lalo na sa minority, o walang sinasabing minority, lalong-lalo na sa majority. Dahil lahat naman sila ay mga senator judges. And si Senator Judge Alan Cayetano mga kasama ay nag-komento rin, sabi niya dito, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. Wala ngang majority, minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami, magsalita dito parang may sword sa aming nakatutok. So, ibig sabihin, habang nagsasalita ang nasa minority, kung sakasakali mang sa palagay nilang may mababangga o may matatamaan, parang nakaredy na ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, yung kaso parang nakahanda na. Kumbaga, yung pong dumadaan sa social media mga kasama na nagiging memes na rin ngayon, yung kaso hinog na. Parang bunga lang yan siya ng prutas, hinog na hinog ka na. Pero kung maganda naman din yung pakikitungo mo sa impeachment na ito, sasabihin hilaw pa, hindi pa pwedeng
i-harvest yung pananim ko dahil hilaw pa. Yan yung sa pagkakalam natin na meaning na ipinunto rin ni Senator Alan Cayetano. At kahapon din mga kasama si Senator Judge Robin Padilla nagalit. O bakit? Kasi habang nagsasalita siya, may mga nagbubulong-bulungan mula sa House Prosecution Panel. At na-interrupt nga siya mga kasama. At ang sabi niya, I was interrupted. Nag-English din na sa tagal na, sa day 9 ng impeachment nito mga kasama. Doon ko pa lamang narinig si Senator Padilla na sabi na I was interrupted. Ibig sabihin hindi niya natanggap dahil habang nagsasalita may nagbubulong-bulungan. At ang mukhang nagbulong-bulungan doon mga kasama ay isa nga sa mga legal counsel ng House Prosecution. Straight to the point. At pinaalalahanan naman ng mga kasama ni Presiding Officer Chis Escudero ang kaayusan sa Senado matapos kang maantala yung pong interpolation ni Senator Judge Robin Padilla dahil sa pagkontra ng prosecution sa umano'y pagsasalang ng mga pagsasaalang-alang o pagsasalang ng mga testigong may nakabinbing kaso. Kasi yun yung gustong liwanagin ni Senator Robin Padilla na dapat ang House Prosecution hindi rin sila magiging bias sa ginagawang impeachment na ito. Oo. At ayun, sinagot din ng House Prosecution na ang sabi nila hindi naman din umano sila nagiging bias. Through evidence, so mga kasama yung pong kanilang ginagawang mga sa pagsisiyasa to nila o sa ginagawang impeachment na ito. Narito mga kasama yung konting laman ng pagsaway ni Senator Robin Padilla sa mga nagbubulungan. Oo, dahil kung kayo po mga kasama ay makakadalo ng mga trials, sa mga local trials, bawal ho talaga ni cellphone ho, bawal hong kahit yung nagti-text ka, yung 'di ba, yung sa PM natin maririnig yung tuk 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 ganon sa mga phones natin, bawal ho 'yan kasi nakaka-distract ko kasi kinakailangan ho talagang silent kasi naka-focus ang lahat kung ano yung mga ginagawang kung ano yung mga pinag-uusapan sa loob ng trial o sa korte. Narito mga kasama yung naging payag ni Senator Robin Padilla. Komento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. With due apologies. Yan po mga kasamang naging komento ni Senator Robin Padilla. Kahit paano may mga joke din na nangyayari dyan sa Senado ngayon sa impeachment ito. I was interrupted. Anyway mga kasama, ano ba ngayon? Thursday, wala na. So magkikita naman sila by next week. Dahil natapos na rin yung pong pagsasalang kay Attorney Melvin Matibag mga kasama, ang direktor ng National Bureau of Investigation. So tutungo na sila sa mga bank records. Ano ba to? Mabubuksan na ba o hindi? Kahapon din ng mga kasama, naging memes din ho. Yung pong diary ni Attorney Melvin Matibag na kung saan hindi na pinabuksan dahil nga may mga personal doon. May nag-response naman na isa ring memes na mabuti pa yung diary. Pinoprotektahan na hindi siya makita ng publiko habang yung bank records na meron naman din sa batas o kaya naman yung bank records na tukuyin lang dapat kung ano yung dapat bubuksan pinabubuksan na nga ng Senado, ng impeachment court ng Senado. Hintayin natin mga kasama ang maging kainat na nitong impeachment na ito.
hanggang saan ba matatapos at kung ano ang mga ebidensya pang ipapakita, ilalatag ng House Prosecution. Malapit na rin panahon mga kasama ang sona ng ating Pangulong BBM. Kaiba, ano yung nais ninyong marinig kay PBBM? Kung meron man po, i-komento lang yan sa ating live. Kung may oras na tayo, babasahin natin yan. Komento lang ninyo mga kasama kung ano ba ang nais ninyong marinig sa ating Pangulong BBM. Straight to the point. Abo lang sa ating mga viewers, si Ira Salim, good morning Sir M, si Speed Andrea, salam Sir Idol, musta please, paki-shoutout naman po sa Makasendeg, Midsayap, Cotabato, sana po may ayuda po dahil sa baha. Sukran, watching from Amman, Jordan. Si Danny Labrador, good morning, si Alhad sa Bubakar, ng Poblasyon 7, Haya Abpi ng Kabasalan, Ligawasan, si Sherwin Pascua, Farida Abdul Salam po, good morning Sir Idol, pa-shoutout po sa may pamilya ko dyan sa may Bagawan, Purok Tabanga, Cotabato City, watching from Saudi Arabia. Si Waida akan mamalapat, si Mayan Mangansakan, Assalamualaikum. Shoutout sa family Alon dyan sa may Carmen at shoutout din naman sa family Panigel from Haifa, Mangansakan. At ng iba pa, good morning ho sa inyong tanan. Ngayon po mga kasama ay Thursday, July 23, 2026. Sa ngalan ng ating mga partners, sa ating technical ngayon, nakakasama natin fresh na fresh all the way from North Cotabato, Radyoman Nathan. Ang single na hindi available, Kilaton. Sa atin naman pong digital Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. At ang ating pong partner, ang ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ito pong inyong lingkod, Radyoman F. Sabang. Magandang umaga, tatak, RMN. Straight to the point.